Hong Kong at naging parte ng Quezon City noong 1948 hanggang sa 1.97 square kilometers. Ang 6th Legislative District ng nag-iisa lamang siyang nakatira sa kagubatan na puno ng mga malalaking puno at noong 1978. Nakuha nito ang kanyang barangay Kulyat ay kilala sa mayayabong na puno ng Kulyat ng nakikita rito. Binabati din po natin ang pagdating ng ating masipag na action officer mula po sa Office of the Mayor, Attorney Mark Anthony Aldabe. Congresswoman Maribik Co. Pilar. Sa inanayahan na po, nabubuo ang lahat. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Jesus, sa umagang ito kami po'y taus-puso nagpapasalamat sa biyayang ito na pinagkaloob ninyo sa Greenview at sa lahat ng mga taong ginamit nyo na ito'y magkaroon ng katuparan, dakilang Diyos. Salamat na ang lugar na ito ay patuloy na maranasan ng iyong kapangyarihan, maranasan ang iyong katapatan at iyong kabutihan, higit lalo sa buhay ng bawat isa. At Lord God, salamat na ikaw yung itinataas sa lugar na ito, ikaw ang dinadakila. Patuloy na samahan mo at sangkapan ng inyong kapangyarihan ang buhay ng bawat isa sa umagang ito. At ikaw, dakilang Diyos, ang aming kinikilala, Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, Diyos na may magagawa at Diyos na may kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Patuloy na yung mga nandirito, patuloy na maranasan ang pagsama at pagkalinga mo at maranasan ang patuloy na pagpapala mo, dakilang Diyos. Salamat aming Ama, higit lalo sa lugar na ito na pinagkaloob ninyo dito sa Greenview. Ikaw ang itinataas, dinadakila at pinapasalamatan at ang programang ito ay patuloy na maging matagumpay dahil sa pagsama mo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Amen. Umaga po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning!
sa pamunuan po ng Greenview Royal, sa inyong napakahusay, napakabait at napakagwapong presidente, si Pres Aurelio Panopio, good morning, at sa mga opisyales po, at syempre sa mga miyembro na rin. At lahat ng nandito na marangal, yan, magandang umaga po sa inyo. Kasama po natin ngayon, nandito rin po, batiin natin ang ating Councilor Vic Bernardo, palakpakan po natin. Okay, at yung iba pa pong mga staff ng Councilor nandito, at syempre kasama rin dapat natin si Councilor Banjo Pilar, palakpakan po natin ang kidlat sa serbisyo na asawa ng ating napakasipag na Congresswoman Marvic Pilar. Kasama ko rin po ang aking buong konseho, ang mga bagong halal na mga kagawad, at gusto ko pong ibigay or parating sa inyo magandang balita na magkakaiba po kami ng pinanggalingang grupo, pero after the election, kami po ay nagkakaisa para magservisyo dito sa barangay sa Uyo. Andyan po, isa-isa dito, andyan po si Kagawad Karen Kilo Diaz, si Kagawad Luz Sabidia, Kagawad Camille de la Cruz, Kagawad Simon Del Mundo, Kagawad Dindo Alvarez, Kagawad Carling Apo, and Kagawad Risa Magtibay. As alam po ninyo, kami pong mga kapitan, may mga boss po kami rito. Ang aming District 6 Action Officer, Attorney Mark Aldave, ang boss namin. At syempre, nandito po ang ating napakahusay na Congresswoman Marvic Pilar. Alam po ninyo, no? Nung councilor pa lang po talaga si Congresswoman Marvic Pilar, kakaiba na po talaga mga binababa niyang programa, proyekto dito po sa distrito sa particular, dito po sa barangay sa Uyo. Talagang papakinabangan po. Hindi po basta-basta proyekto na ibinababa na maaalala lang after few weeks, wala na. Hindi po. Ito po, halos lahat po ng programa niya o proyekto nung councilor siya, pang congressman eh. Kaya nga sabi ko, what more kung magiging congressman ito. So ngayon naging congressman siya at talagang na-spoil po ang barangay sa Uyo dahil napakarami po ng programa at proyekto na ibinababa po niya sa atin. Kaya palakpakan po natin talaga po ang ating Congresswoman Marvic Pilar. So sa amin po, no, bilang ama ng barangay sa Uyo, ako po'y nakikiusap sa inyo na sana po magkaisa po kayo, alagaan mabuti ang inyo pong lugar. Ibinigay na po sa atin ni Congresswoman Marvic Pilar ang inyong building, napakagandang building po. At sa pagkakaalam ko may kasunod po yan. Pero siguro siya na po ang magbabanggit po. May kasunod po yan. At sana po tayo po'y magtulong-tulong dito. No? Huwag po natin ipagdamot ang building na ito. Sana pakinabangan po ito ng mga miyembro. And I'm sure especially the senior citizen ay balita ko sa 3rd floor kayo. Biro lang. Tama yung parang exercise, di ba? Okay, anyway, sige, hindi ko na po pagkakahabain. Sa inyo lahat, natutuwa po ako. Ay, isang maising kwento lang po, natatandaan ko nung madalas ako dito noon. Lagi niyo sinasabi sa akin ng mga opisyales noon. Sabi, si Congresswoman Marvic Pilar hindi po bumababa sa amin. Di ba? Tama, di ba? Sinasabi niyo lagi, hindi namin kilala pa si Congresswoman Marvic Pilar. Diba? Ilan beses pa lang siya bumaba dito ngayon? Sa tansya niyo, ilan? 3? 4? Ganon, di ba? Mula nung pagkakaupo niya, di ba? And even nung naging councilor siya, di ba? Pero ang mga programa at proyekto naman niya, nakakababa. And ngayon naging congresswoman siya, ilang beses pa lang siya nakababa rito. Pero nandyan na po agad ang building na ni-request ninyo. Di ba? Talagang napakadaling kausap po. Humiling lang kayo, talagang ibibigay po para sa taong bayan po. Yan po si Congresswoman Marvic Pilar. So sa inyong lahat po, maraming salamat po. Ako po muli ang inyong muling kapitan, Barangay Captain Noel Bitug, kasama ang buong konseho ng barangay sa Uyo, bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Salamat po. To our Honorable Mayor Joy Belmonte, na representative niya si Attorney Mark Aldave, sir. Honorable Mark.
Then our Honorable Congresswoman Maribik Copilar, ma'am. Our City Councilor, si Sir Vic Bernardo. And siyempre, ang ating Barangay Captain Noel Bito at ang kanyang council. Good morning. And siyempre to the esteemed members of our Homeowners Association, ang ating mga board members. Ladies and gentlemen, good morning po. Today, as we stand together in celebration, we mark the inauguration of a monumental addition to our community, the multipurpose building. This place is not merely bricks and mortar, but it embodies the dreams, aspirations, and collective efforts of each member here today. As we embark on this milestone, let us always remember the significance of this celebration. This building represents far more than its physical structure, but this multipurpose building symbolizes unity, togetherness, and the strength that comes from the collaboration among our local officials and our homeowners here at Greenview Real Subdivision. In this building, many opportunities await us. It's a place where friendships will flourish, where ideas will spark, and where a multitude of activities will unfold. From social gatherings to educational initiatives, from fitness events to business advancements, this multipurpose building will be the heartbeat of our community. A place where bonds will be strengthened and memories will be etched. Our community is so blessed with leaders whose priority are their constituents. And in behalf of our homeowners, our heartfelt gratitude to the Quezon City local officials headed by our Honorable Mayor Joy, Sir Attorney Mark. And thanks to the Honorable, of course, ating Honorable Congresswoman Maribik Copilar and Barangay Captain Noel, sir, whose contribution made this dream a reality. And salamat din po sa new project na gagawin po sa ating subdivision. Yung pong aming playground. Yung pong aming playground para po sa mga kabataan. Kailangan po natin pong ma-improve na po yun for the safety ng ating mga kabataan dito sa village. Their belief in the power of community and their commitment to our association have laid the foundation for progress and growth. As we bless this building, let us imbue it with our hopes, aspirations, and good intentions. May it be a sanctuary of warmth and inclusion, welcoming to all who enter its doors, and may it nurture creativity, foster cooperation, and be a catalyst for positive change within our community. Let us pledge to utilize this building responsibly and with gratitude, ensuring that it will remain a hub of inspiration and support from generations to come. Together, let us embrace this blessing, this new blessing, united in our efforts to make this multipurpose building a center of excellence, innovation, and harmony for our Homeowners Association. Thank you and God bless us all. Mabuhay ang ating mga local government officials. Salamat po, Congresswoman Maribik. Thank you po. Next po to our Honorable Mayor Joy Belmonte. Sa atin pong napaka-aktibong presidente, si Pres Aurelio. Kanina,
kanina ho, kinuwento niya yung puno daw dito ng Nara. Kinuha niya naman ng permit. Pinagawa niya furniture niya. Hindi lang sobrang ganda ng building niyo, pati yung furniture, Nara, grabe. So ano ho yun, bilib ako dun sa naisip ninyo. No? Ayan, good morning po. And of course, to the rest of officers ng inyong subdivisions, good morning. Sa ating pong mga barangay officials, Cap Noel Vito, kanyang pong mga kagawad Dindo, kagawad Simon, kagawad Camille, kagawad Luz, kagawad Karen, kagawad Rizal, kagawad Apo. No? And of course, siyempre ho, alam niyo ho, kanina nung nagkukwento si Cap Noel na during the time when our congresswoman ay isang konsehal pa lang na katulad ko, sinabi niya na talagang yung mga kakaiba yung kanyang mga proyekto. At ako po ay talagang isa rin ako sa saksi doon dahil during that time I was on the barangay captain sa barangay Kunyap. Talaga naman po na lahat ng proyekto niya during her time na siya konsehal pa lang, talagang yung impact, grabe. All sectors na kanyang siniservisyohan. Kaya talagang noong pa man, alam na ho namin, given na ho namin na ito ay magiging congressman. At given na rin sa amin na sigurado pag naging congresswoman natin to, ay talagang yung servisyon gagawin ay what more kung naging congressman nung panahon ng kanyang city councilor. No? Palakpakan po natin ang ating minamahal, Congresswoman Marivic Copilar. At ang isa po sa magandang ginagawa ng ating congresswoman, bukod sa napakaraming proyekto sa bawat barangay, hindi mo nagtatagal. Minsan nga nagugulat na lang ako After 5 months, groundbreaking. After 5 months, inauguration. So, talagang swerte po tayo. No? Meron tayong performance rating, the #1 congresswoman, sa pinakamagaling na congresswoman na sa atin, Congresswoman Marivic Copilar. And of course, mapalad din ho tayo dahil ang pinakamahusay na mayor sa buong Pilipinas, nasa Quezon City rin. Yan. Ang ating Mayor Joy Belmonte. Siyempre, dinedeklara ko rin yung pinakamahusay na action officer ng Quezon City, si Atty. Mark Aldabel. And of course, kamakailan lamang po, the DILG officially announced na ang pinakamahusay na City Council itong taon ho na to at nakaraang taon, ang ating City Council sa pangunguna ho yan ng aming boss, ang ating pong Vice Mayor Gian Soto. Kaya kaming mga konsihal, hindi ko kami pwedeng hindi pinipilit namin maging magaling. Para kahit konti, yun pong performance ng ating congresswoman during nung kanyang konsihal ay naman namin makopya kahit konti. Sa pangunguna po yan, unahin ko na yung may bahay po at ang aking laging kasama, may partner, konsihal, Amazing Cap Banjo Pilar. Nandiyan din po yung Konsihal Doc Eli1, yung mga staff niya, Konsihal Vito Soto, Konsihal Eric Medina, Konsihal Christine Matias. Yan. Nasabi ko na lahat, So sa inyo po lahat, ito po ang inyong lingkod, Konsihal Vic Bernardo po. Basta ako ho, lahat ho ng kami, lahat ng gawain ng ating Mayor Joy Belmonte, 100% po namin sinusuportan dahil talaga naman napakahusay. And of course, yung layunin po ng ating Congresswoman Marivic Copilar sa ating distrito, lagi ho kami nakasuporta sa kanya. Good morning po at congratulations sa inyong napakagandang alam ni engineer niya, hindi press, engineer pala si press. So good morning po at God bless us all. Tawagin po natin ang ating Congresswoman Marivic Copilar. Okay. Una, I remember nung
mag-groundbreaking pa lang na late din ako. Kasi I came from somewhere, an event also, or probably another groundbreaking. So. Then, ngayon papunta ako dito, sabi ko 8 o'clock, maaaga ako. It so happened that my husband, Councilor Banjo Pilar, we need to monitor yung sleep niya because of the snoring. So, kahapon po, whole day ako nasa area. I started my day at 8 a.m. For 3 schools, no? Bakit po? Namigay po ako ng umbrella and lunchbox for our kinder students for 3 barangays. Ilang eskwelahan po yun, no? Nakakatatlo pa lang po ako. Then in the afternoon, I had a meeting. And then I went around, I went to an oath taking, and then I went to a wake, then I went to a birthday, then I went home. Pero in between that, because my 2 kids, yung daughter ko si Abby and si Jacob is moving out sa bahay namin, so they'll be titira na sila sa condo. So, naiis na yata sa aming tatlo ng tatay niya at ng kapatid niya. Kasi pag nag-uusap puro public service, no? No, they just need to move out to have their, dun sila, no, mag-aral sila kasi graduating na ng 4th year ng College of Law, anak ko sa San Beda, yung isa 1st year naman sa San Beda. So, they're moving out. So, in the middle of that, so from 8 to 11 or 12 o'clock o 12:30, tatlong eskwelahan yung pinuntahan ko. In between that, pumunta muna ako ng district office. Yung 1:30 ko to 3 o'clock, namili naman ako ng gamit nila sa condo. Hinilid ko sa bahay namin, tapos nag-area na uli ako, at uwi po ako alas 7 ng gabi. At yung pag-uwi ko po ng alas 7 ng gabi, kailangan ko naman po asikasuhin yung, kasi nag-hire ng in-house for snoring ng aking, di ko si Banjo Pilar, no? O, yung sleep apnea niya, o, sleepness niya, no? So, chinek yun, at natapos po yung kaninang 7 a.m. So, yun ang buhay ko. Because I cannot be, I don't believe that I could be a good public servant if I am not a good wife and a good mother to my kids. Ha? So, yung aking 8 a.m. to 7 p.m. is for the people. But my 7:30 to 7 a.m. is for my husband and for my kids. So, nakita nyo, wala akong pahinga. Totoo po yun. Kaya minsan, pag nagalit ako, para akong vulkan eh. Because parang at times, I feel that I've been giving myself to everybody. And kung meron ako natitira, yung tulong ko for myself. At no regrets. Pero bakit ko sinasabi sa inyo ito? Parang ito, yung ginagawa namin. Actually, yung salitang thank you and appreciation, that's big, that's so big deal for me. Sa aming mga public servant, ma-appreciate nyo, makita ninyo yung aming paglilingkod sa inyo at magsabi na kayong salamat at nagawa mo yung proyekto na ito. Mataba na po yung puso namin doon. Okay na po kami doon. Oo, yung mga palakpak po ninyo, maraming salamat. Pero syempre, ang mas gusto po namin, yung naalala nyo na, alam namin, naalala nyo na nagtatrabaho kami para sa taong bayan at hindi para sa sarili bulsa o para sa sarili namin. No? Well, as upon hearing the speech, no, of your president, si Engineer Aurelio Panopio, sabi niya, this is not only cement and mortar. This is a monument of dream and inspiration for your village. And I'm happy to hear that. Kasi alam niyo, lahat po ng aking ginagawa, gusto ko may relevance. Ayokong aksalihin ang pondo ng taong bayan. Gusto ko, kung ano yung dapat gawin, yung kailangan, doon tayo gagawa. Hindi tayo gagawa para lang maidikit natin ang pangalan natin. Diba? Kasi aksaya yun. Well, in fact, totoo yung sinabi ni ng aking MC na si Kagawad Gina, we're rushing because right now, we have 2.6 billion budget for District 6 alone. And why? Because the 500 million is dedicated for our hospital for District 6. This Christmas,
Nagpadala ako ng mga gift for our officers. Kung secretary lang, hindi ko pa kaya yun, na mabigyan lahat. No? And I sent the State of the District address I had last July. So, sana nabasa nyo at nakita nyo aking report. Sa loob lamang po ng isang taon, yan po yung ating ginagawa. No? At kasi from 5-story, naging 7-story po yan. This is a joint project ng city government and ng inyong lingkod. Because the lot was bought by the city government through our mayor, Mayor Joy Belmonte. Palakpakan po natin ang ating pinakamahusay na mayor sa buong Pilipinas. But in fact, hindi ko rin ako naman magagawa yung ospital na yan without her support. Without her, totoo yun, without her support. Kasi as a congressman, I cannot buy a lot. Wala po sa aking prescription ng trabaho o kapangyarihan na ako ay makabili ng lote. So, nung eleksyon, yan po ay isa sa aming ipinangako ni Mayor. Kasi, lahat po ng distrito may ospital, pero po tayo sa District 6 walang ospital. Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, halina't dumulog sa Ama na bukal ng buhay ng lahat ng mag-anak at sambayanan. Ang ating itutugon sapagkat lubha kang maawain. Pakiulit, sapagkat lubha kang maawain. Amang mapagmahal, loobin mong pamayanihan ng tapat na pagmamahalan ang gagamit ng rosaling ito. Iniluluhog namin sapagkat lubha kang maawain. Amang mapagkalinga, loobin mo maging bukas palad ang mga gagamit ng gusaling ito sa mga kapuspalad, dukha at sawi. Iniluluhog namin sapagkat lubha kang maawain. Amang may kapal, loobin mong maging masigasig ang mga gagamit ng gusaling ito sa pagpapalaganap ng iyong paghahari. Iniluluhog namin sapagkat lubha kang maawain. Aming Ama, sa iyong kagandahang loob, ibinigay mo sa amin na iyong buhay at pagmamahal. Tangkiligin mo ang namimintuhong angkan, yamang ikaw ang pinagmumulan ng kanilang mabuting pagsasamahan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Itaas natin ang ating kanang kamay dito sa gusaling ito at sa magpapasinayang nito. Manahan ka, Panginoong Jesucristo, sa mapiling ng mga nagpapasinaya sa gusaling ito, humihiling ng pagbabasbasa. Upang sa paglagi rito ay kanilang matma ang iyong pagkupkop, upang sa paglabas dito ay kanilang makamit ang iyong pagtataguyod, at upang sa pagbabalik dito ay kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok hanggang tanay sumapit sa iyong inihandang tahanan. Sa maligayang pagpisan sa iyong Ama sa kalangitan, hari naming nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Let's proceed po to the ribbon cutting. Palakpakan po natin. So, diretso na po tayo sa blessing ng buong building.
Manalangin tayo. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo ay maghari nawa sa ating puso at ang salita ni Kristo ay manahang lubusan sa ating kalooban upang anuman ang ating ganapin sa salitang gawa ay mangyaring lahat sa ngalan ng Panginoon ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. So ngayon, Panginoon, magpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ng ating Panginoon Jesu Cristo. Salamat sa Diyos. Congratulations everyone. Thank you. Engineer, congratulations po. Thank you, thank you. Have a good day. Happy New Year. Ay, wow. Thank you. Yun po, one. Seniors. Ay po, one, two, three. Sa paso. Yung tax